Hi guys, this is Russell. So, ako yung dev sa Kodo app. So, ito yung second video. I-demo ko lang yung Kodo. Wait lang, let me switch to another camera scene. So, this one smaller. So, as you can remember, si Kodo, para siyang Jira na tool, pero designed to startup or solo developers or sa mga Vibe coders. So si Jira kasi more on focus siya sa enterprise team, so malaking teams. So I've been using Jira for several years na, pero hindi ko pa rin nagagamit lahat ng features niya. And then mahal siya syempre. Dahil meron naman yung Canada.io, pero mahal din siya guys. Sobrang mahal. Kaya si Kodo yung pricing nito ay sobrang mababa na. Check nyo na lang yung pricing tier. Hindi ko na lang siya daanan dito. So ito si Kodo, nakafocus siya kung anong kailangan lang natin na important. For example, matrack lang natin yung defects, bugs, tsaka yung feature request ng clients. And then, pwede din yung review. Then yung pinaka-important niya, yung widget. Kasi mabilis mo lang siya integrate sa website nyo. Actually, mga 5 minutes. Lagay nyo lang siya sa page nyo, and then components, and then another one is yung sa server side. Naglagay ako ng server side nito. Yun talaga yung recommended, hindi mag-work yung sa client side lang. Kasi may expose yung ano nyo yung secret key. So dapat nasa server side siya para hidden siya. Hindi naman siya ganun ka-complex, naggawa din ako ng sample project. Gagawa ko ng sariling video nyon. Hindi ko lang sasali dito kasi hahaba. So yun yung other way. For example, sign up ka lang kay Kodo pero wala kang pang time to integrate. Papakita ko dito kung paano siya magagamit. However, hindi automated yung report ng customers nyo na papasok kay Kodo. Kasi hindi nyo pa nilagay yung widget So, imamanual nyo siya record. Pero yung advantage nun, hindi mo siya i-record sa Excel na manual or sa Post-it. So, nasa isang central repository siya na systematic way. So, pakita ko sa inyo, login lang tayo kay Kodo. For instance, meron na kayong account kay Kodo. So, ito siya. Repeat ko lang ito yung way na ma-record nyo yung bugs tsaka feature requests by yourselves without the widget yet. Kung hindi nyo pa na-integrate. So, ito yon. So, pag login nyo kay Kodo, normally i-ask kayo to create a board. So, yung board guys, yun yung project, kumbaga. So, isang project, isang board yon. So, depende sa tiers, may number of limit ang boards. Pero, good news is sa reporters or sa mga users or clients nyo, wala tayong limit doon kahit ilan pa yung magre-report. Sa boards lang tayo nagli-limit. Which is higher pa rin, I think, kay Kani, yung number of projects natin or boards. Kay Kani din, may limit siya sa users. Then, expensive pag nag-increase ka ng users kay Kani. So, ito yung boards. So, pwede mo i-create ng mga projects dito para matrack. And then, kung mabot kayo sa limit, tapos hindi kayo mag-upgrade, pwede nyo i-delete naman yung board kung hindi nyo nagagamitin. Para within limit pa rin kayo. So, for this example, gamitin natin si demo. Ito, si Kodo demo. Kasi itong Kodo mismo, ito yung sa mismong production ko So, ito gamitin natin. So, makikita nyo siya pag active, magiging selected siya. And then, ito magiging highlighted din. Pero pwede kang mag-switch dyan. So, FYI lang, ito ibig sabihin yun yung active. So, to create, mabilis lang siya. Anito lang siya. Pwede nyong baguhin yung slug. So, ito yung unique description. Ito is create. Pero ito gamitin din si demo. Diyan yung inbox, quick run through lang. Dito makikita lahat ng tickets na under sa project nyo na to. Kodo demo. Pero mas gusto ko tingnan si roadmap. Kasi ito yung naka-Kanban style sa roadmap. Mamaya ko na dadaanan yan, explain ko na lang yan. Punta muna tayo kung paano nyo i-record by yourself yung mga ticket. So, punta lang kayo sa widget. So, yung widget, ito yung internal na widget na side. Pwede kayo mag-record dito ng mga tickets by yourself.
So, meron tayong report a bug sa mga issues. And then, feature requests. Paano yung request na nire-request ng customers or clients nyo. Then, yung rate, yun yung review rating. So, ito yung view lang sa mga reviews. And then, roadmap din dito makikita. So, balik tayo dito sa the feed. Then, report a bug. So, for example, yung client nyo nag-report na not accessible yung site. So, ilagay nyo dito, not accessible. And then, kung anong environment, pwede yung Linux, Windows, or Mac OS. Natin, Windows. So, yung severity, I think, better critical kasi hindi daw accessible eh. Step 2, reproduce. Kung meron ditong available information, much better. Kasi ito yung way kung paano nangyari sa client eh. So, pwede nilang i-specify dito, step by step. Pero just for this demo, lagay na natin that. Kasi required yung field na yan. Lagay na natin, not accessible. Copy lang natin to. Pero pwede nyo lagyan ng context yan. Tapos sa screenshots, pwede mag-upload yung screenshot yung users. Pwede ka rin mag-upload. May limit lang tayo kasi sa tiers, may limit bawat tiers. Yung reason lang yan, syempre startup pa tayo, one developer lang din ako. We try to control on limit. But in the future, if mag-grow yung community na to or users, pwede din natin i-scale up. So upload nyo lang yung image, yan itong file type lang yung i-upload, i-accept niya. I'm not sure lang kung may file size checker ako nilagay, nakalimutan ko eh. Pero automatic naman yung kina-convert ni Kodo yung image nyo into smaller size and then ginagawa niyang WebP, which is clear pa rin yung image. And then FYI lang, may scanning to. For example, may virus yung file, nire-reject ni Kodo. So remove nyo lang yung file na yun para ma-approve, para ma-upload, I mean. Automatic yun. So just in case lang, just FYI. So, submit nyo lang yan pag okay na lahat. Sorry, medyo bilisan ko lang para hindi masyadong haba yung video. Puro mahaba yung video na nagagawa ko eh. So, ito, na-record na siya, not accessible. And then, for example, feature request naman. Kunyari, nag-request yung customers nyo na we need voice to text feature. So, pwede nang ilagay din dyan. So, kung anong request priority, and then may attachment din kung applicable, and then submit. So, yun, lumalabas na siya dito. And then ito guys, ito yung vote na number. So, imagine, for example, wala kang ganitong tool. So, maghuhula ka lang kung anong gusto ng clients o customers mo na feature. And then since wala kang source ng information, assumption, may possibility na hindi pala nila kailangan yung feature na yon. Pero dito sa Kodo, nilagay natin na pwede yung clients mo, makikita kasi nila kung anong request ng ibang customers eh. Pwede silang mag-vote. So for example, itong feature na to, 100 yung nag-vote. So pag nakita mo to sa system mo, it brings a clear signal na yun nga, maraming customers yung gusto ng ganitong feature. So, advantage siya. And then take note, hindi pwedeng mag-vote yung same user. Yung sino nag-create nito or nakapag-vote na, hindi yun pwede. Dapat unique yung user. And then, dapat one vote lang. Pag clinic niya ulit yan, tapos siya, kunyari, another user nag-vote siya, matatanggal yung vote niya. Pero since ako yung nag-create nito, hindi ko rin yung matatanggal. Hindi lang siya allowed na mag-vote, mag-increment. So, FYI. So, pahit dito sa roadmap. So, ito, nakita mo na yung dalawang tickets na sinubmit ng supposedly lang clients mo. But for this scenario, ikaw yung nag-input kasi wala ka pang widget, diba? Hindi mo pa na-integrate. So, logically, lahat ng tickets, papasok siya syempre sa new state. Makikita din siya sa inbox, guys. Ito. Makikita din siya sa inbox. Saan na ba yun? Ito yun. Tapos, ito not accessible. Pwede mo yung filter din based sa anong type.
Pero mas gusto ko yung roadmap. Kasi naka-Kanban style siya eh. Take note pala, by default, laging 2 weeks yung filter nito. Kasi kung mahaba, tapos karamihan close, wala namang ano, I mean, it doesn't make sense. Kaya para ma-control, kung ano yung pinaka-reason, pwede mo naman i-expand yung range eh. By default, 2 weeks yan. So, balik tayo dito. So, lahat ng bagong ticket is as new state siya. So, pag nakita mo yan, or kung for example, may 10 member ka, 2 kayo, 3, nakita dito, syempre, i-validate nyo yun. Kung valid ba yung ticket o hindi. Pag hindi, pwede nyo i-reject. And then, pag reject yung state, guys, kailangan lagyan nyo na siya ng comment. Kasi hindi siya masasave pag, walang information. Which is for, for tracking purpose. Para maging valid din or useful din yung mga information na nilalagay nyo sa system. And then, for example, pag na-validate na, and then valid yung request or yung issue, pwede nyo siyang ilagay sa plan or para siyang triage sa equivalent sa Jira, yun yung plan. And then, for instance, i-coding nyo siya in progress and then close. So, sample tayo dito, accessible. Sample, na-check nyo, up naman talaga. So, lagay nyo not valid. Sample, nag-reply si client o nag-update na down pala yung internet niya. So, sa client lang yung issue. So, magiging not valid siya. So, lagay natin ito. So, yun. So, na-reject siya. So, nakita nyo yung purpose. Magdali siyang tracking. Tapos, makikita mo rin dito may audit trail tayo. Kung kailan nangyari yung event na yon, ano yung information. And then, malalak yung ticket na to. Kasi close na siya. Rejected na siya, good as close. Pero pag nagkamali ka, pwede mo naman yan i-move to another state. Then, manghihingi din siya ulit ng information. Kasi from rejected or close, required din na lagyan nyo ng information kung ibabaguhin nyo yung state. And then ito, kunyari, sabihin natin, valid request to. Lagyan natin dito sa plan. And then, gusto niyo yung gawin, di ba? Pero, sabihin na natin for the sake of conversation, dun sa scenario na to, for example, magla-lunch pa kayo, hindi nyo siya malagay sa in progress. So, nasa plan. So, after lunch, pagbalik nyo, makikita nyo kung anong task na naiwanan nyo nandito sa plan or sa in progress. So, imagine kung wala kayong tool, medyo mahirap ma-keep track yun, di ba? So, yun yung purpose ni Kodo. Like, imagine kung sobra kayong maraming ticket dito. So, useful siya for tracking. So, for instance, na-start mo na development to, lagay mo dito. Development in progress. So, since ikaw lamang isang developer, so, hindi mo kailangan i-assign to iba. Kung assign mo sa iba, lagay mo lang as notes. So, yun, ito. So, yung clients nyo, for example, na-create mo na yung widget in the following days, makikita nila yung progress, guys. Hindi mo na kailangan i-communicate or i-inform kung saan community or saan page man yan or saan platform para to keep track. Normally, alam na ng client yun kung may kayo, diba, reporting tool. Normally, magpa-practice sila, dun sila titingin. Makikita nila to. And then, for instance, na-completed na. Lagay nyo sa completed, done, and tested. So, malalaman din ng clients nyo na completed na siya. Then, pwede nila ma-test to verify. Kasi makikita nila to eh. Makikita din kung kailan na-close. Yan o. So, yun siya guys. I hope na you are able to appreciate the value. Ma-compare nyo kung ano yung difference. It's free to try naman for 30 days. I suggest you can try. And then, if any issues, you can contact me naman. So, sa Kodo, for example, pag may account kayo, meron tayong feedback Kodo. Makikita nyo to sa account nyo.
So ito yung reporting tool ko kay Kodo mismo. So ano mang issue na reported dito or feature request, papasok yun papunta sa mismong Kodo ko na application. So useful siya to let me know kung ano din feature na gusto nyo. Other than that, pwede din kayo logout na din to. Pwede din kayo mag-email, marin naman dito sa about. Sa about, nandito yung email address. So yun guys, thank you. And then next video, gawin ko yung parang tutorial or demo yung sa widget side naman. And then maybe separate I'm not sure kung i-combine ko sa video na yon yung paano i-set up yung widget sa mismong website nyo. Mabilis lang yun. So yun lang, thank you. Bye bye.